nga ba ang tamang sukat sa side mirror? Pagdating sa muffler, ano nga ba ang kaibahan ng aftermarket sa modified? Kailan ka pwedeng mahuli? Pagdating naman sa top box, kailan pwedeng irehistro at kailan naman pwedeng hindi? Ito yung mga pag-uusapan natin ngayon para siguradong swabe ang biyahe mo, imbis na mamumultahan ka pa, may enjoy mo pa yung pera sa biyahe mo. Checkpoint stereo ulit tayo mga brother. Pero bago natin simulan yan mga brother, be sure na naka-follow kayo dahil napansin namin halos lahat ng mga nanonood sa atin na hindi pa naka-follow or naka-subscribe. At para hindi ka mahuli sa balita, follow or subscribe lang kayo. Maliit na bagay sa inyo pero malaking bagay sa amin. Summer na naman, perfect time para mag-ride at gumaga at saka i-flex yung ating mga binibiling mga pampapogi sa motor natin. Pero alam niyo ba na kailangan lahat ng mga accessories na bibilhin at i-install natin sa motor natin ay dapat following the LTO guidelines para kung sakaling ma-checkpoint tayo ay hindi tayo maaabala, hindi maaberya at lalong-lalo na may iwasan ang pagmulta. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang tamang sukat sa side mirror? Ano nga ba ang tama or ang pagkakaiba ng aftermarket and modified muffler? At ano nga ba ang guidelines sa top box? Kailangan nga ba siyang irehistro o hindi? Yan ang mga updates sa pag-uusapan natin when it comes to the checkpoint guidelines, LTO guidelines this 2025. Pag-usapan muna natin side mirror. Actually, pagdating dito maraming kuro-kuro. Kahit dati naniniwala ako na dapat daw ang side mirror ay kasing sukat ng palad mo o kaya 4 fingers and yung mga maraming mga guidelines na hindi naman talaga natin sigurado kung saan dokumento nang galing. Specifically, ang hinahanap natin ay something na nanggaling mismo sa LTO. Tandaan natin mga brother, yung mga guidelines na ganyan, dapat dun tayo sa authority, kung sino talaga yung nagbibigay ng guidelines, yun ang susundan natin. In this case, the only one that stated na guideline pagdating sa side mirror ng ating mga motor, dapat dalawa. Yes, kanan at saka kaliwa. Wala talagang specific na guidelines o kaya kung ano mismo ang sukat para sa mga side mirror, lalo na pagdating sa mga motor natin. So, actually hanggang ngayon, it's up for debate. Dahil may mga brother tayo na nauhuli, natitikitan dahil kesyo maliit masyado yung side mirror o kaya naman hindi daw pasado sa guidelines ng LTO, but in reality, wala talagang nakaspecific na black and white na sukat pagdating sa actual size ng side mirror natin. If in case may makita kayong dokumento na galing mismo sa LTO mga brother, please correct me at i-comment nyo sa baba para ma-share din natin sa ibang mga brother natin. Dahil nga walang nakaspecify na size pagdating sa side mirror, nagkakaroon paminsan-minsan ng confusion. Bakit yung iba natitikitan? Dahil aftermarket yung side mirror, dahil maliit, dahil masyadong malaki, dahil may grado, etc. Dahil may kulay. In reality, wala talagang nakaset na guideline. So, marami sa atin at-attempt na bumili, lalo na daming mga mura at magaganda sa mga online shop ngayon. Technically, pwede yan mga brother, basta meron kang side mirror sa kanan at saka sa kaliwa. Pag walang side mirror, definitely bawal yun. Pero kahit yung mga aftermarket na ganito, kinakabit yan kung yung sa standard na pwesto ng side mirror or yung mga windshield side mirror katulad nito, dapat yan walang problema. Madalas nagkakaroon ng problema or ng issue when it comes to the bar end side mirror. Kasi may nakastate na dapat yung bar end side mirror ay pasado sa size ng LTO guidelines para makonsider na valid pa rin yung side mirror. But the problem is, goes back to our main point na wala kang nakaspecify na size pagdating dun sa actual required na sukat ng side mirror ng mga motor natin. Although, based on another LTO memo, kaya naman nahuhuli yung iba pagdating dun sa mga bar and side mirror nila ay dahil meron din namang nakalagay na it's against modification of the handlebar. So, it's not necessarily na dahil sa side mirror siya or what, pero dahil yung bar and side mirror, some traffic enforcers, HPG, LTO personnel would consider it as modification sa handlebar. But again, sa side mirror mga brother, walang klaro dyan. Sa mga brother natin na natikitan dahil sa maging sukat daw ng side mirror, i-comment nyo at ikwento nyo yung experience nyo sa amin at para hopefully marinig to ng LTO at ma-address and once and for all ano nga ba talaga ang dapat na guidelines when it comes to the use, installation, and actual size ng side mirror natin para sa mga motor. Next natin mga brother, it's up for debate. Kumbaga maraming nagtatalo, dapat nga bang iparehistro
ang top box or hindi. Dahil maraming mga nagko-comment na hindi na nila ipinaparehistro yung top box nila at marami rin naman nagsasabi na ipinarehistro na lang nila kasi wala namang problema, mura lang naman. Pero in terms of actual LTO memorandum, ano nga ba ang dapat? Should top boxes be registered or not? Pagdating sa top box, bago natin malaman kung ipinaparehistro nga ba or hindi, kailangan muna nating makategorize kung yung asong to ay dadaan lang ba o makikihay lang. Hi doggy dog! Okay, so kailangan natin makategorize kung yung top box is top box as an accessory or it's a custom top box. Ano nga ba ang kaibahan ng dalawa? Doon muna tayo sa number 1, top box as an accessory. Ito mga brother yung ginagamitan ng bracket, yung mga nabibili sa Juan Moto Avenue. Bibilan mo ng bracket, bibilan mo ng top box, pwedeng hard plastic, pwedeng alloy, available lahat yan sa Juan Moto Avenue mga brother. Napakarami na nating top box na binigay and mga genuine items yung tinitinda natin dyan at subukan na rin yan during our Libot Pilipinas, talagang hindi pinasok ng tubig and all at matibay naman talaga. Nakita nyo yung mga medyo binugbog na, dito rin yun eh, medyo binugbog natin yung top box, pinag-aalis, pinagtatagjakan ko palabas ng pickup. So sa Juan Moto Avenue galing lahat yan. So yung mga ganyang uri ng top box, yan ay hindi kailangan i-register. Yan yung top box na considered as an accessory. Ang conditions lang naman yan is yung top box mo must be securely attached to the motorcycle. Masisita ka kapag yan ay yung pumapagpag, umaalog, basically hindi secure. Yun ang unang condition ng LTO when it comes to your top box. It should be securely attached to the motorcycle. Mariing nakakabit at hindi malalaglag for safety reasons sa iyong mga bracket o sa iyong motor. That's the first condition. Pangalawa, ang limit ng dapat ng top box mo is a maximum of 2 full face helmet. When it comes to the memorandum, wala talagang nakalagay na size dimension, kung gaano kataas, gaano kalapad, gaano kataba and all, but it should fit a maximum of 2 full face helmet. Pagdating sa mga ganyang top box, katulad ng mga top box na binebenta natin sa Juan Moto Avenue, hindi kailangan iparehistro. Again, hindi kailangan iparehistro dahil yan ay considered as an accessory. Top box as an accessory. Ang isa namang uri ng top box na kailangan iparehistro are the ones that are considered custom. Pasadya. Ito kadalasan yung mga nakikita natin sa mga delivery riders ng mga fast food. Ito yung mga naka-welding mismo sa motor. I guess it's a keyword there. Kasi yung mga top box katulad dito sa mga Bergman na ganito, it's detachable. You can put it, you can remove it. Pero dun sa mga naka-welding na talaga, yung mga fast food, yan ang mga madalas yan, mga fast food. Tapos yung mga nagtitinda ng mga baterya, di ba, yung mga delivery. Yan ang tinatawag na custom made top box. Pag ganyan ang top box na meron sa motor mo, kailangan yan iparehistro. Dahil kung hindi, yun ay masisita ka. Meron niyang 5,000 pesos na penalty kapag ang custom top box mo ay hindi nakarehistro. Pero wag ka mag-alala dahil mura lang naman ang magparehistro niyan. It will just cost you 100 pesos. Yes mga brother. 100 piso, ulitin ko ha, para sa custom made top box. Para hindi ka naman magmulta ng 5,000 piso if in case ma-timingan ka ng checkpoint during ng biyahe mo. Paalala lang na pagdating sa custom made top box, very specific ang LTO when it comes to the maximum size na pwede mong ilagay. Ang dapat na maximum sukat niyan is 2 feet in length, 2 feet yung lapad at saka 2 feet yung taas. Hindi rin yan dapat makasagabal sa view ng rider kapag ikaw ay titingin sa side mirror mo. Kaya nga meron siyang limitations when it comes to the size of the custom top boxes na meron. So, hindi porke babayaran mo yung rehistro, okay ka na. Kailangan yung top box mo o kaya at least madalas naman yan nasa sa kumpanyang nagmamay-ari, be sure na yung top box mo ay hindi mag-exceed sa mga dimensions sa sinabi natin. Next sa usapan naman natin is yung muffler. Marami sa atin na inganyo na bumili ng mga exhaust, mga pipes na pampapogi at pampagwapo. Hindi lang sa itsura ng motor kundi siyempre dun sa tunog ng mga motor natin. Pero marami pa rin nalilito sa atin, ano nga ba ang diferensya ng aftermarket sa modified pipe? Umpisa pa lang sasabihin ko na ang modified, hindi porke bumili ka ng aftermarket, sinagpak mo sa motor mo, ay considered modified na. Ang bawal mga brother ay modified pipe. Yun,
bawal talaga yan. Ano nga bang ibig sabihin ng modified pipe? Ang ibig sabihin lang nun, halimbawa, kahit stuck itong tambucho ko na to, yan. Pero, pinutol ko, winelding ko, naging mas maikli. Kumbaga, hindi na ito yung kanyang natural form coming to the market. Yan ay considered na modified pipe. Kumbaga, imagine mo, tambucho, may ginawa kang something, yung pa rin yung tambucho mo, pero nag-iba yung korte, nag-iba yung haba, nag-iba yung forma, yun, modified pipe yun. Pero, pagdating naman sa aftermarket pipes, ito naman yung mga binibigay. Normally, plug and play yung mga nabibigay na yan. Yung iba naman, yung pipe lang, yung iba, full system exhaust na mismo. So, hindi porke bumili ka ng aftermarket pipe, gaya ng sabi ko kanina, dito nagigito yung maraming, kahit yung mga enforcers natin an aftermarket pipe is not a modified pipe. Halimbawa, bumili ako ng tambucho, hindi yon modified pipe. It is an aftermarket pipe. Pero kapag yung binili kong tambucho, pinutol ko, pinahaba ko, or pinaikli ko, or pinisat ko dahil gusto ko mas maliit, yun, magiging modified pipe na siya. Sana malinaw yan mga brother, because it will matter pagdating sa checkpoint kung modified or aftermarket yung pipe mo. Ngayon, pagdating naman dun sa actual tunog or decibel o lakas ng tambucho natin, ano nga ba ang tamang guidelines dyan? Pagdating naman sa measurement o pagsukat ng ingay ng ating mga stock pipe or kahit yung ating mga aftermarket pipe, ito yung guidelines ng mga brother. Una, reminder pa muna. There are cities o mga lugar na pinagbabawal talaga mapa-modified, mapa-aftermarket. May mga municipalities na ipinagbabawal na ganun. Ito ay hindi nasakop ng pinag-uusapan natin. Ito, ang dinidiscuss lang natin is the LTO, kumbaga national guidelines pagdating sa pagsukat kung anong bawal at considered na maingay pagdating dun sa ating mga exhaust pipe. Pero kung nandun kayo sa mga lugar na talagang pag aftermarket bawal na, hindi ito saklaw na, baka kasi sisihin nyo ako mga brother. Okay, pangalawa is kapag kayo ay na-checkpoint at sine-check yung muffler nyo at sinabing, bawa, naka-aftermarket ka, tapos sasabihin, ano yan? Maingay yan, pero wala namang city ordinance na nagbabawal ng aftermarket pipe. Sasabihin siya, maingay yan. Siguro, sabihin na nating maingay yung muffler mo. Sabihin na nating iba na yung tunog ng muffler mo dun kumpara dun sa stock, kumbaga agaw pansin na siya. Hindi pwedeng huhulihin ka or titikitan ka ng against the muffler guidelines nang wala silang decibel meter o yung tamang panukat ng ingay o ng tunog specific, lalong-lalo na pagdating dun sa pagsukat ng ingay ng muffler natin. Kahit na nabubulahaw pa yan, basta hindi modified itong stock ko for some reason, or pagitan natin to ng aftermarket na pipe, kahit na napakaingay niyan, kahit ako naman nabubuisit doon, pero kung ang manghuhuli sa'yo ay walang gamit na decibel meter, bawal yun. Huwag kayo makikipag-away, just simply contest na hindi kayo dapat mahuli for having a loud pipe without having a decibel meter mga brother. Ito yung aparato na parang mic, no? Na tas nag-a-appear yung sukat ng ingay ng muffler. Tapos, ito naman yung mga guidelines na. Halimbawa, meron nang decibel meter yung enforcer na na-timingan mo naman na nag-checkpoint sa'yo. Yung decibel meter or yung sound level meter is dapat kalahating metro ang layo dun sa pipe mo. So, imagine mo, ito yung dulo ng pipe mo. Tansyahan na lang to Ito 1 metro, kalahating metro ang layo galing dun sa dulo ng pipe mo. Tapos, ang angulo niyan dapat 45 degrees from the ground. So, imagine mo merong angulo na pa ganun. Tapos, pa ganito. Yan. So, 45 degrees yung angulo o yung posisyon ng decibel meter kung paano susukatin yung ingay ng pipe mo. Tapos, kapag itetest na, di ba, nakaposisyon na, tama yung posisyon, 1/2 meter from your muffler with a 45 degree angle, kapag nakaposisyon na, dito naman, pagdating sa makina or pag-throttle natin, pag-signador natin, bawal itodo ng enforcer yan. Hindi pwede. Dapat ang RPM lang na magre-rehistro dun sa motor is between 2,000 to 2,500 RPM. So, kumbaga, na-measure naman yan Karamihan naman sa mga motor merong RPM reading, di ba? Slowly, ilagay mo sa signador,
medyo ilalaruin mo lang yan between 2,000 to 2,500 RPM only. Hindi yung, hindi, dapat kalahati, dapat 3/4, dapat sagad. Ano lang po yun, chismis lang yun. Again, based on the LTO guidelines, yung RPM should be 2,000 to 2,500 RPM only. Try nyo sa mga motor nyo. May kita nyo kung gaano lang kung magkakamenor yang ganyang RPM, 2,000 hanggang 2,500. Yan. So kapag all guidelines in terms of checking the decibel meter are met, eto, nasa 2,000 to 2,500 RPM. Yung decibel meter, half a meter from the pipe, 45 meter degree angle naman para masukat yung ingay. Ang limit naman na binibigay ng LTO dyan, dapat the decibel meter or yung level ng noise or ingay should not exceed 99 decibels. 99 decibels. Ano man Tagalog ng decibels? Hindi ko alam. O basta 99 decibels ang limit. Okay? Again hindi sinasagad. 2,000 to 2,500 RPM, dapat mas mababa sa 99 decibels lang yung ingay na mapoproduce ng muffler natin. Mapastock pa yan or aftermarket. Baka kasi nagigito pa rin kayo hanggang ngayon na sasabihin nyo, hindi, di ba may memo si LTO na hanggang 115 decibels? Yun mga brother yung luma. Ang pinakabago na ngayon is the 99 decibel limit, pero binabaan na rin yung RPM requirement, which is 2,000 to 2,500 RPM. So if any one of those parameters or guidelines in terms of checking the noise ng iyong exhaust pipe, pwede mong i-contest yun. Okay? Ngayon, hindi naman porke mali, bawa tinodo nung enforcer o kaya masyadong malapit, yung ganun, talagang binibira ng binibira, huwag naman tayo makikipag-away. Okay? Sasabihin lang natin respectfully, sa kahit na anong objections natin, mapa, ilaw, side mirror, top box, exhaust, sa kahit na anong objection natin as to why or kung bakit tayo binibigyan ng ticket or kung bakit tayo binibigyan ng violation, we should treat each other with respect. So, pwede natin sabihin, sir, ang alam ko po kasi, base po sa guideline, dapat hindi po ako matikitan. Something like that. Actually, ako, meron akong baong mga printed na guidelines. Dito sa motor ko, meron akong baong mga printed na guidelines na mga LTO memo para pag sinita ko, kaysa nagdidiskusyonan kami, papakita ko lang, sir, eto, according sa LTO guidelines, eto po yung dapat na sundin, kaya dapat hindi po ako tikitan. So far, hindi pa naman ako nagkaroon ng mga masalimut na experience pagdating dyan. Pero kung talagang gusto kang tikitan ng enforcer, kahit nakikiusap ka or kahit na maayos kang nakikipag-usap, sabihin mo na lang, okay sir, sige po, kung talagang sa tingin nyo ay titikitan nyo ako, tikitan nyo po, basta ipapaalam ko lang sa inyo na this will be subject to dispute. So, pwedeng i-dispute yun. Oo, magkakaroon ng additional process, additional oras, pero mas maigi na yun kaysa pairagin natin yung init ng ulo sa kalsada. Sakali na talagang matagpuan ka na nag-violate dun sa tinatawag na National Sound Standard ng motor mo, kumbaga maingay talaga yung muffler mo, talagang kahit na tama yung pagsukat dun sa ingay ng muffler mo ay maingay talaga. Ang penalty niyan mga brother is up to 5,000 pesos. Biro mo, 5,000 piso na kagad yun. Tapos you will be required na pagitan yung muffler mo ng hindi maingay. So either ibabalik mo sa stock o kung wala na yung stock mo, gastos ka ng mas matahimik na muffler. And then, tsaka pa ulit i-inspection yung muffler mo kung pasado na ba dun sa National Sound Standard. Yung re-inspection, that's another fee of 300 pesos. Meron talaga yung fee, yung re-inspection. So, susumahin mo, medyo doble-doble yung gastos mo, no? If in case you are found to be violating etong mga rules na to. Ako rin, nag-muffler din naman ako. Dati, yung mga motor ko, nag-muffler din naman ako. Pero siguro, dahil nga may mga pagkakataon, aminin natin na may mga misinterpretations or subjective yung ibang mga nagche-checkpoint. Sabi nga, stock is good, okay na ako. Bergman nga natin, nag-ibot natin Pilipinas, stock lang para iwas abaga na lang. Pero kung magma-muffler kayo, okay naman yun. Basta alam lang natin kung ano nga ba yung mga guidelines at paano natin ipapaliwanag dun sa mga kapatid natin na enforcer, HPG, LTO na nagche-checkpoint nang hindi tayo nagkakairingan at hindi tayo nagkakabastusan
na napapanatili pa rin natin yung paggalang sa isa't isa. Yan ang mga featured items natin sa episode natin na to ng Checkpoint serye ng motor ni Juan. Mas masarap magbiyahe nang wala kang intindihing anumang isipin o kaya naman, syempre, mas masarap gumaya nang hindi ka nagmumulta. Lalo na, summer na, riding season na. Enjoy the rides mga brother, and be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. To your next video. Enjoy nature!